Amen. Ayan. Sobra po tayo sa 2-3. Ibig sabihin, dahil nagkatipon po tayo ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, sa kabila po ng bagyo, baha, tulo sa bahay, narito po tayo. At alam ko ang Lord ay nalulugod sa puso ng bawat isa sa atin. At gusto ko po ipaalala sa inyo, bago po tayo tumungo sa ating pagpupurit pagsamba, yung pinaalala rin sa akin ng Panginoon na talaga nga namang malalaman natin na nangusap talaga ang Lord dahil yun din po yung aawitin natin sa Kanya. That our God is greater. Greater than anyone, greater than anything. Kung mababasa niyo po sa Matthew chapter 12, verses 38 to 42, bago po natin basahin, tayo po yung manalangin muna. Let's pray. Mari po ba tayong magsitayo? Ayan. Let's pray. Yes, Father God, maraming salamat nga po sa biyaya mo na siyang nagdala sa amin sa iyong bahay-sambahan, Ama. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, na ikaw po ang patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, hinihingi nga po namin, Panginoon, na ikaw po ang magbukas ng puso't isipan ng bawat isa sa amin. At ihanda niyo po ang aming espiritu, Panginoon, na siyang magpupuri at sasamba sa inyo sa oras na ito. And let us remind us, O Lord, that you are greater than anyone and anything. Kahit po sa bagyo na to, o naman po, Panginoon, pinagdadaanan ng bawat isa, wala pong makahihigit sa iyo, Panginoong Yesus. Kaya maraming salamat po. Ikaw po ang aming pinupurit, pinapasalamatan sa oras na to, Panginoong Yesus. Ikaw nga po, Panginoon, ang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Mabilis lang po na gusto kong ibahagi kung paano po humingi yung mga pariseyo ng tanda sa Panginoong Yesus para patunayan ang kanyang sarili. Alam niyo po ba na tayo po ang nakaranas ng tandang yon? Sa Matthew chapter 12 verses 38 to 42. Nanghihingi kasi sila ng tanda sa Panginoong Yesus para patunayan ang kanyang sarili. Ano sabi niya? Wala siyang ibang maibibigay kung ano lang po yung nangyari na himala kay Jonah. Kung paano si Jonah nanatili sa katawan ng great fish for 3 days and 3 nights, yun din ang himala, yun din ang patunay ng ating Panginoong Yesus, yung siya ay inilibing ng 3 araw at 3 gabi. Yun po yung magpapakita sa atin that our Jesus is greater than anyone. Na ang ating Panginoong Yesus, ang ating tagapagligtas, siya ang ating manunubos. At sinabi nga doon sa verses 41 tsaka sa 42, sabi doon ng mga tao sa Nineveh, kapag sila daw ay they rise up, sila ay tumayo doon sa judgment day. Itong generation daw na to na nakakita ng tanda na yon na si Jesus ay nilibing at muling nabuhay, sila po yung magko-condemn sa atin. Kasi sila po, dahil po nung nag-preach si Jonah sa kanila, nag-repent sila. But look at our generations. Tapos nung panahon din po na yon, yung reyna ng South, mula sa end of the earth, pumunta pa po siya kay Haring Solomon para lang po masaksihan, para lang marinig yung karunungan ni Haring Solomon. Pero alam niyo po ba, greater is He na nandito sa atin ngayon. Greater is He na siyang inilibing at muling nabuhay. Greater is our Jesus sa mga taong nauna pa sa Kanya at sino mang existing ngayon. Our God, our Jesus is greater than anyone and greater than anything. Naniniwala po ba tayo? Amen. Amen. Our God is greater. Amen po. Amen. Hallelujah. At kahit po sa pinagdadaanan ng bawat isa, kahit sa kabila ng bagyo, alam natin na ang Diyos natin ay mabuti. Amen po. That our Lord is good. Amen. Kaya atin po siyang purihin sa oras na to. Our God is good. The Lord is good. You are good, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Woo. You are good. Hallelujah. Praise you, Jesus. You are good. Lord, you are good. Jesus. Praise you,
purihin ang ating Diyos na higit sa kahit naman. Our God is greater. Amen. 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 Hallelujah. Water you turn into wine. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Into the darkness you shine. Out of the ashes. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Declare it. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Hallelujah. Our God is for us. Then who could stop us? If God is with us, then what could ever? What? Ano po yung laban sa atin? Amen. Hallelujah. Who can be against us? Hallelujah. Praise you, Jesus. And if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? What could stand against? What could stand against? What could stand against? Our God, hallelujah! Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against?
Thank you, Jesus. Hallelujah. Katagpuin niyo nga po kami, Panginoong Yesus, kung saan niyo po tinawag ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Invite you, Jesus, right now. Invite you, Father, to manifest your presence. God of love and kindness, your presence in me, you cover me with peace in your loving embrace. I want none but you, God of love and kindness. God of love and kindness, your presence in me, you cover me with peace in your loving embrace. I want none but you at the place where you go. I worship you
place where you call. I worship you, Lord, wherever I am. I give you my praise in the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am. Yes, Jesus, I worship you. Wherever I
the place where you call. I worship you, Lord. Wherever I am, oh Lord, I worship you. Wherever I am, oh Lord, I worship you. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise you, Jesus. Speak to us right now, Lord. Hallelujah. Jesus, remind us kung ano po yung purpose ng bawat isa sa amin. Sa oras na to, remind us, oh Lord, that the reason that we live is to worship you, to give you praise. It's not our work, it's not our career. Lord, hindi po yung family namin. Our purpose here, our ultimate purpose is to worship you sa pamamagitan din po ng mga pinagkatiwala niyo sa bawat isa sa amin. Always remind us of that, Lord. Always remind us, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Let's give our praise to the Lord. Amen. Hallelujah. Sarap pong purihin ang ating Diyos. Ang sarap pong manatili sa presensya ng ating Diyos. Amen po. Sa kabila po ng nangyayari sa labas, bagyo, o kahit walang bagyo pero may bagyo, bagyo sa buhay, tandaan po natin, lagi pong mabuti ang Diyos. At pangawakan po natin, yung generation natin, nakita na po natin ang patunay ng ating Panginoong Jesus. Ang siyang ating tagapagligtas. Siya ang ating Diyos. So indeed, He is greater than anyone and than anything. Amen po? Amen. Amen. Hallelujah. And our Lord is good always. Amen po? Amen. Amen. Kahit na bagyo, kahit binaha, kahit natuluan ng may tulo sa bahay, masasabi pa rin ba natin that the Lord is good? Amen. Amen. The Lord is good. Hindi po yun magbabago. Amen. Hindi po yun nakasalalay sa kung sino tayo, kung ano nararanasan natin, nananatiling mabuti ating Diyos. Amen pa? Amen. Hallelujah. Yes, Lord. You are good. Woo. Praise you, Jesus. Lord, you were good. You were good. You were good. Hallelujah. Praise po natin. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. You are good. Amen. Hallelujah. Lord, you are good. Woo! Yes, Lord. Sabihin po natin, Lord, you are
from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And if our God is for hallelujah, yes Lord. Maghalo na, yes, hallelujah. For you are good. Amen. You are good. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Amen. Sasabihin ko po sana sa pag-alo natin, if hindi for God is for us, then who could ever stop us? Diba? Kung para sa atin ng Panginoon, kahit bagyo hindi po tayo pipigilan. Amen po. And if our God is with us, what could be against us? Diba? Wala po. Amen? Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Walang hadlang. Yan po yung 5 taong baon-baon namin tuwing pupunta kami ng Silang at Tansa. Na kahit bumabagyo, no? Kahit matindi ang init, kahit may sakit, no? Walang makapipigil para sundin o tuparin ang ipinagkatiwala ng Diyos. Amen? Kaya, thank you kay Lord na ako muna magpapasalamat. Kasi mukhang hindi pa kayo ready. Yeah, samantalahin, privilege speech ba? Hindi. Gusto ko talagang pasalamatan ng Lord kasi talagang napakabuti niya. Na tinulungan niya yung mga taga-Silang na makarating kahit pa yung kahapon, kahit pa talagang hindi sila nag-promise na pupunta sila. At may mga tawag, message na tuloy daw ba ang gawain? Sabi sa akin nung Sabado. Sabi ko, alam nyo naman ang laging sinasabi natin, walang hadlang sa gawain ng Panginoon. Kaya, thank you kay Lord na bago bumaha doon sa mga dinadaanan nila, bagamat ang Tansa po ay hindi nakarating. Talagang, sa ano po kasi, sa SM Bacoor, talagang, dyan po talagang mas madalas na mataas po yung tubig. Talaga nagbabangka na yung mga tao kagabi. At sabi ko nga, thank you Lord kasi kung nakarating din sila, baka hindi sila nakauwi din or maga na sila nakauwi. Kaya purihin ang Panginoon na all things work together for good. Talagang napakabuti niya na siya talaga naglalagay ng discerning spirits sa mga anak niya na talagang naghahangad na tuparin ang kalooban ng Lord. Na-discern ko kasi kahapon na talagang nandun yung eagerness nung taga-Silang. Kaya hindi talaga ako nag-assign ng mga sa program. Wala akong ginawang program. Basta pinag-pray ko kay Lord na kung sino yung mga tatayo. Sabi ko kay Novi, kaya hindi kita in-assign kasi mag-i-special number nga. Pero thank you Lord na ready naman pala siya. Kasi ang in-assign ko talaga yung taga-Tansa ang magpi-praise and worship. But purihin ang Panginoon na talagang napakabuti niya. Masaya silang umuwi kahit medyo nabasa sila ng ulan. Pero konting baha ang kanilang sinuong. But nandun po yung kagalakan ng ating mga kapatid. Kaya, syempre, masaya sila. Of course, masaya din ako. Di ba? At alam ko na natuwa ang Panginoon sa nangyari kahapon sa 14th year anniversary ng Bearers of Hope Cluster. 14. Kaya, yan. So, Diyos ang kapurihan sa lahat ng bagay na pakatandaan natin mga kapatid na kung ang ating mga ginagawa ay talagang ating iniaalis sa Panginoon. Kahit ano pang gawin ng kaaway, hindi siya makakapanagumpay.
Kasi dumating din sa punto na silang ay 5 na lang ang member, but hindi po tayo tumingin sa bilang. Ang tinitingnan natin dito ay yung tunay na magagawa ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Kaya tagumpay at ang kapurihan ay tanging sa Panginoong Jesus lang. Okay, so sino pa po ang nais maghayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Ako, dami ko ipapasalamat, pero kailangan kayo naman. Kuya Henry, ayan. Yes, magandang umaga po. Ako din po ay gusto kong magpasalamat sa Panginoon dahil nung pabor na pinagkalob niya at nung nakaraan po, nakauwi po ako na nakasama ko yung mga pamilya ko. Siyempre po, pagkasama natin ang pamilya natin, masaya po tayo. Amen po. Yun, yung pabor, pinapasalamat ko po yun at yung bagyo, hindi rin po naging hadlang para hindi rin po ako agad makabalik dito. Kaya nakadalo pa po ako kahapon sa 40th anniversary ng Bearers of Hope. Kaya thank you kay Lord na tagumpay po yung gawain niyo. Nagpapasalamat din po ako na talagang kahit ganun po yung sitwasyon, kahit ganyan po yung panahon, nairaos po at nagtagumpay ang Panginoon. Amen? Kaya yun po yung pinapasalamat ko sa Panginoon. Amen. So yun, happy birthday din Kuya Henry ngayon. Spiritual birthday niya ngayon. Ayan. Yeah, oo. Kaya nga, ang anniversary dapat ng Bears of Hope ay 17. Pero sabi ko, Pastor, gusto ko 8. Kasi kinabukasan si Kuya Henry. 8 kasi si Kuya Sandy. Ang purpose naman talaga doon ay para makarating sana yung kanyang mga mahal sa buhay. Siyempre, birthday yun, di ba? Talagang pinag-pray ko, but alam naman natin, si Ate Bilen, sa ambon lang, sinisipon na. Kaya, thank you kay Lord na hindi rin nangyari yung talagang plano na sila ay makarating. Kaya, ayan. So, wala nang ihigit pang kagalakan ang pwede nating maramdaman kapag alam natin at kasama natin sa buhay natin sa paglilingkod ng ating mga mahal sa buhay. Lalo tinugon ng Panginoon yung kahilingan ni Kuya Henry. Okay? So, sino pa? Oh, sige, Ate Risa. Gusto ko lang pasalamatan ng Diyos sa buhay ng pamangkin ko, si Clea Pearl, na nagkaroon nga siya ng honor, magna cum laude. Kahapon po, kaya rin po hindi ako nakadalo sa anniversary ng Bearers. Talagang binigay ko po yung time na yon na maki-celebrate. Talagang ipanalangin at inimbitahan ko po Sister Vicky na nakapag-share siya ng word of encouragement kay Clea Pearl, na alam ko naman na naging estudyante rin ni Pastor Nonon sa SBEC. So, yun yung pinagpapasalamat ko na makita nila na ang Diyos talaga yung nagbibigay sa kanila ng biyaya, ng pagpapala na sila ay binigyan ng ganong honor, binigyan talaga ng katalinuhan na nanggagaling sa ating Panginoon, na makita nila yon. So, ayun ang pinapasalamat ko. Sabi nga ni Sister Vicky, Risa, tuloy ba yung magpe-pray nga siya doon kay Clea. Sabi ko tuloy. Kaya nakita ko din yung mga magulang ni Clea, yung hipag ko tsaka yung kapatid ko na nagpapasalamat sila sa Panginoon. Na sa kabila ng kanilang yung pagtulong sa anak nila na makatapos. Yung panganay kasi siya. Kaya yun po yung pinapasalamat ko na nawa naman na intindihan ng pamangkin ko yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. At patuloy na ina-encourage na dumalo sa gawain ng Panginoon. Kasi pati si Chloe, mga tumanggap na sila sa Panginoon. Kailangan lang talaga silang mga maalagaan. Kaya yun ang pinapasalamat ko na yung papuri, yung pasasalamat sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, talagang napapanahon man o hindi, kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? So, okay pa po ba, Pastor? Okay, so handa na tayo. Kung wala na, atin na pong tatawagan ang ating Pastor Nonon para po sa paghahayag ng salita ng Diyos.
Amen. Oo, paano kasi ang dami ninyo eh. Napapangiti ako sa dami natin, no? Ayan. So, pero salamat sa Panginoon. Mahina na ho yung ulan eh, no? So, sa mga kapatiran natin na maaaring hindi nakadalo ngayon, inikayat namin kayo na kayo ay makadalo mamaya sa second service, no? Maliban na lang kung talagang hindi kayo makatawid sa baha, no? Pero may mga kapatiran tayo gumagawa ng paraan para maiwasan yung baha, no? Para makarating lang dito. So, okay naman po yung tayo ay manood, no? Makinig sa ating live stream. Pero iba pa rin talaga yung nandiyan yung physical presence natin. Amen mga kapatid? So, naiisip pa lang ko talaga na malapit na ho yung isang malaking gawain po natin, no? Yung ating 40th anniversary, no? 3 linggo na lang mga kapatid, no? Kaya talagang isama po natin sa panalangin at yung pong sinasabi namin na bahagi po ninyo para sa tagumpay ng ating gawain ay gampanan po natin, no? At hopefully by next week tayo po ay makabayad na sa renta, sa auditorium. Although medyo kulang pa yung pambayad natin. Pero niniwala ako na the Lord will provide. Amen? Amen. At gagamitin na tayo. So, tayo po ba ay handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o aming Ama. O Diyos, kayo po ang Diyos ng kalikasan. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang may control ng lahat ng bagay. At kahit sa mga sandaling ito, Panginoon, na dumadanas sa aming bansa ng bagyo, O Diyos, naniniwala pa rin kami na kayo po ang mag-iingat, Panginoon, sa inyong mga anak. At kayo, Lord, ang patuloy, Panginoon, na tutulong sa amin na kami, Lord, ay magtiwala sa inyo. Kami, Panginoon, ay tumawag sa inyo at maging sa mga sandaling ito, Ama, na nalalapit na rin po ang anibersaryo po ng iyong kongregasyon. Kami patuloy din, O Diyos, na nagtitiwala na kayo po ang pupuno ng lahat ng aming pangailangan. Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa lahat ng mga paghahanda na ito po ay ayon po sa inyo pong kalooban, Panginoon. At sa mga sandali rin pong ito, Ama, patuloy namin itinatas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kilala niyo po sila, Panginoon, lalo na po ang aming pastor na patuloy naming inaangkin, O Diyos, ang himala ng iyong kagalingan sa kanya. Maging kay Brother Spack at sa iba pa, Panginoong mga kapatiran namin. Dalain po namin na patuloy nila, O Diyos, na maranasan, Panginoon, ang kalakasan ninyo. At maging mga kapatiran namin, O Diyos, na dumadanas din ng kahirapan, Panginoon. Kayo pa rin, O Diyos, ang patuloy, Panginoon, na magpatunay na kayo po ang aming Jehovah Jireh. Kilala niyo po sila, Panginoon. At sa sandaling ito, Ama, kayo po muli ang mangusap sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Hayaan niyo, Panginoon, na ng mga salitang mapapakinggan namin ay hindi lamang po namin na maunawaan, kundi ito'y aming Panginoong isapuso. At ito po ay gumawa, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga buhay, O Diyos. At Panginoon, kayo ang patuloy na magpaunawa nito sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Gamitin niyo lamang po ang iyong lingkod. Ngunit kailangan po ang aming makita, kailangan po ang aming mapakinggan, at kailangan po ang maitaas. Salamat po, Amang Banal, at kayo na po ang pumuno sa kakulan ng dalaing ito. Binabalik na po namin sa inyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan namin, Panginoon Yesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng
Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sige po, maaari po kayo makapo, kapatid. At ito na po ang uling bahagi ng ating mensahe na patungkol sa ating unang ministeryo, yung ating unang ministry. At yan yung ministry to the Lord. Okay? Tatlo po yung ating titingnan, pero nandito pa lang tayo sa unang ministeryo. At sabi nga natin, kung merong isang salita na nagpapahiwatig ng ating ministry sa Panginoon ay yung ating pagsamba, ay yung ating worship. At sabi nga natin, bilang mga saserdote ng hari, tayo po ay nag-aalay ng mga espiritual na hain. At nakita na po natin tatlong spiritual sacrifices na pwede natin ialay sa Panginoon. Naalala niyo po ba mga kapatid? Ang una ay ang sakripisyo ng, yung ginawa natin kanina, ano ginawa natin? Tayo ay pumuri sa Panginoon. Amen. The sacrifice of praise. No? Na kahit saan tayo mga kapatid ay patuloy nating purihin ang ating Diyos. Ano man ang ating sitwasyon, patuloy nating ialay. Sabi nga, let us continually offer the sacrifice of praise. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 15. Pangalawa, the sacrifice of okay. Hindi naman ako nagbibigay ng quiz, ano? Pero mag-review naman tayo. Okay. So ano yung pangalawa? The sacrifice of thanksgiving. Okay, ang alay ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. At nakita natin na sinabi sa salita ng Diyos na tayo ay magpasalamat para sa lahat ng bagay at sa lahat ng sitwasyon. Amen, mga kapatid? No? So, marami tayong pwede ipagpasalamat kay Lord. No? Pangatlo ay ang sakripisyo ng ating mga sarili. Amen. No? Pina-flash ba? Yan pala. Nandiyan naman pala sa harap. Okay. So, our bodies, yung ating mga, sabi nga, sabi doon na ialay natin ang ating mga sarili bilang handog na ano yun? Banal, no? Kalugod-lugod, no? Sa ating Panginoon. Buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Patuloy nating ialay ang ating mga sarili sa Panginoon. Amen, mga kapatid, no? Pero alam niyo, may nagsabi nga, ang problema sa haing buhay, no? Kasi sa lumang tipan, mga inahain, patay na, di ba? No? Siyempre ngayon, di naman kailangang... Pero problema sa haing buhay, pwedeng umalis sa altar. Di ba mga kapatid? No? Halimbawa tayo, inaalay na natin ang sarili natin. Lord, inaalay ko ang aking sarili sa inyo. Lord, ang kalooban niyo mangyari. Pero dumarating yung mga panahon na nasusunod na naman tayo. No? Parang umaalis ba tayo sa altar? No? Di ba? Yan ang problema sa haing buhay. Okay. Maalis. Kaya kailangan patuloy, kaya nga sabi doon, ipatuloy natin iaalay ang ating sarili. Amen? Hanggat maaari nga, araw-araw, di ba? Lord, inaalay ko muli ang sarili ko sa inyo. No? Tinatalaga ko ang aking sarili. Yung kasi ang ibig sabihin ng haing banal, no? Yung nakatalaga para sa Panginoon. Amen? So ngayon, titingnan po natin ang apat pa at tatapusin po natin ito ngayon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm chapter 51 verse 17. Psalm chapter 51 verse 17. Okay, sabi po rito, nagsasalita si Haring David, sabi niya, my sacrifice, okay? So, nandun na naman yung sacrifice, no? My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart, God will not despise. Okay? So, sabi dito, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. O sa English, a broken and contrite heart.
Okay? Nakita niyo po din sa no, sa version na yan, no? A broken and contrite heart. So mga kapatid, isa pa sa mga nais ng Panginoon na ialay natin sa Kanya ay yung ating mga, sabi nga yung ating pusong mapagpakumbaba at tapat. Okay? At alam natin, ang sumulat nitong awit na ito ay walang iba kundi si Haring David. At ang tawag po sa Psalm 51, yan po ay penitential psalm. Isa po yan sa 7 penitential psalms. Ano ba ibig sabihin ng penitential psalms? Yung ito ay isinulat para ipahayag yung pagsisisi. Okay? Sa kasalanan. At this is one, sabihin natin, sabi nga, the greatest of the 7 penitential psalms. Dahil kung babasahin po ninyo mga kapatid itong awit 51 na ito, talagang makikita nyo yung yung puso talaga ni David na durog at talagang nagmamakaawa na siya'y patawarin ng Diyos, na siya'y ibalik ng Diyos sa dati niyang kalagayan. No? Actually, ako mga kapatid, pag ako rin ay alam kong ako'y nagkakasala sa Panginoon, ginagawa ko itong panalangin ko. Parang sinasabi ko rin sa Panginoon. No? Dahil talagang sabihin natin, honest ni David. Actually, kung babasahin natin yung ating mga Bible, no? Hindi ko pala dala yung aking English Bible, no? Pero doon sa minsan yung mga Psalms, meron mga title yan. No? Meron mga bago yung Psalm, merong parang konting paliwanag. So kung titingnan niyo po yung English Bible niyo, nakalagay doon, ito ay sinulat ni David nung siya ay kinompronta ni Propeta Nathan sa kanyang kasalanan. No? Paano bang nangyari? Of course, alam natin yung naging malaking pagkakasala ni David. Dahil siya ay nadala sa tukso, no? Alam natin yung kwento na yun, di ba? Medyo nakakalungkot nga lang dahil sa panahon na yung mga hari ay nakipaglaban, sabi nga sa Biblia, si David ay nagpapahinga. No, dapat nandun siya sa labanan, kasama yung mga tauhan niya. Pero nagpapahinga lang siya. At sa kanyang pagpapahinga, natanaw niya ang isang babaeng naliligo. Okay? Si Bathsheba. At siya ay nagkaroon ng pagnanasa at siya ay nakagawa ng kasalanan. At para pagtakpan yung kasalanan niya, alam natin yung ginawa niya. Gumawa siya ng paraan para yung asawa ni Bathsheba, na si Uriah, ay una muna, parang gumawa siya ng paraan para makasama niya si Bathsheba. No? Para nga naman hindi malaman na siya yung may nagawang kasalanan. No? Pero nung hindi nagtagumpay yon, nagbalak siya na ipapatay si Uriah. So, dalawang mabigat na kasalanan ang ginawa niya. Adultery and murder. At sabi at ito pa, no? Ito pa nakakalungkot. Hindi ito agad pinagsisihan ni David. Hinayaan lang niya yun, yung kasalanan niya na yun. Kailangan pa na merong ipadala ang Diyos na propeta para siya ay sabihin natin, i-rebuke. No? Mababasa natin yan sa 2 Samuel. Siguro tingnan natin. 2 Samuel chapter 12. Hindi natin babasahin yung buong account na ito, pero yung verse 7, ang sabi rito, sinabi agad ni Nathan kay David, kasi merong kinuwento si Nathan, no? Yung tungkol sa isang, naalala niyo ba yun? No? Na may isang mahirap na tao na may alagang tupa, tapos may mayaman na pinag-interesan pa yung kaisa-isang tupa na yon, di ba? Tapos, nung yun narinig ni David, galit na galit siya. No? Doon sa mayaman na yon.
Nasabi niya, ang taong yun ay dapat na mamatay. No, kailangan magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha sa verse 5 and 6. Pero tingnan niyo sabi ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Yun mo? Talagang tapang ni propeta Nathan. Dahil inutusan naman siya ng Panginoon. Ganyan kasi mga propeta Kung anong sinabi ni Lord sa kanila, sasabihin nila yan. Okay? Verse 12, sabi rito, nung sinabi yun ni propeta Nathan, hindi ko na babasahin lahat ng sinabi pa, no? Sabi rito, ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Verse 13, sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay Yahweh. Tunay akong nagkasala kay Yahweh. Ibig sabihin talagang doon ay nagkaroon siya ng conviction sa puso niya. Actually, isa pang awit na pwede nating tingnan, yung Psalm 32. Yung Psalm 32 ay sinulat din ni David at kinuwento niya dito yung naging yung una, yung talagang hindi niya muna inamin yung kasalanan niya. Sabi sa Psalm 32 verses 3 and 4, noong hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Ibig sabihin, hindi pa niya kino-confession kay Lord, nakakaramdaman na pala siya ng kalungkutan, no? Sa sarili niya. At sabi rito sa verse 4, sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Meron pa siyang kabigatan. Ano pat wala nang nalalabi akong lakas sa aking katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Okay? Pero verse 5, so ito yung naranasan ni David nung hindi pa siya umaamin sa kanyang kasalanan. Pero sa verse 5, ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. At pinagpasyaan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Amen? So pag tayo ay talagang umamin kay Lord at tayo ay nagmakaawa, humingi ng tawad sa Panginoon, purihin ang Panginoon dahil tayo ay patatawarin ng Panginoon sa ating kasalanan. Amen? No? Hindi na kailangan na gumawa pa tayo ng iba pa mga sabihin natin, sakripisyo para tayo mapatawad ng Panginoon. Basta ipahayag lang natin sa Kanya at humingi tayo ng tawad sa Kanya. So, ang sabi ni Haring David, ang aking alay ay isang pusong mapagpakumbaba. Yun ang ibig sabihin ng, kasi binanggit niya rito, a broken and contrite heart. Ano ibig sabihin ng broken? A broken spirit. Ano ibig sabihin nun? Sabi nga, it is where self-will is crushed. Pag sinabing ang ating espiritu ay durog, ang ibig sabihin nito yung ating pansariling kalooban ay wasak. And the will of God is dominant. Ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. All pride and arrogance exercised and replaced by genuine humility. Lahat ng pagmamalaki, lahat ng kayabangan ay pinalalayas sa puso at pinapalitan ng tunay na kababaan. No? Yun ang ibig sabihin ng broken spirit. Ano namang sa Amplified Bible, ang sabi, broken down with sorrow for sin. No? Kaya broken yung spirit dahil nandun na yung pamimighati sa kasalanan. Nandun na yung kalungkutan dahil sa nagawang kasalanan. Di ba mga kapatid, pag tayo nakagawa ng kasalanan, nalulungkot tayo. Amen mga kapatid? No? Kasi alam natin na nasaktan natin ang puso ng Panginoon. No? Ng ating Diyos na talagang
parati namang mapagmahal at tapat sa atin, pero tayo, tayo ay hindi parating tapat. So kailangan po magkaroon tayo ng kalungkutan na yun dahil sa ating kasalanan. At ano pa? Magkaroon tayo ng contrite heart. A contrite heart is one that is humbly and thoroughly penitent. Talagang nagpapakababa, buong pagpapakababa at sabihin nating lubos na nagsisisi. A broken and contrite heart. Yun ang gusto ni Lord na ialay natin sa Kanya, lalo na pag tayo ay nagkakasala sa Kanya. Amen? Amen, mga kapatid? Hindi ko alam kung I believe may mga panahon na talagang nagiging very emotional din tayo si David, napaka-emotional niya, no? Talagang talagang nandun yung paghinagpis niya sa kanyang nagawang kasalanan. Well, minsan yung ating pagsisisi ay hindi naman accompanied ng matinding emosyon. No? Basta na-realize natin nagkasala tayo ay sinasabi natin sa Panginoon. Pero there will be times na talagang tayo ay kukumbiktahin maigi ng banal na Espiritu. Na talagang iiyak ka talaga sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, parati ko naalala yung ako'y nag-aaral pa ng kolehiyo, ilang taon na rin akong Kristiyano. Pero medyo nanlalamig talaga ako kay Lord. Medyo nagiging busy ako sa aking pag-aaral, even sa ministry. Pero alam ko na talagang hindi ko na talaga mahal ang Lord katulad ng una. No? I remember one time, kasi yung gawain nun doon pa sa bahay nila, pastor, ako kasi ay umuwi during weekends, no? At minsan pag bakasyon, talagang nakakadalo ako, no? Kahit yung mga midweek na gawain doon. I remember one time, alam ko talaga ako ay nagkukulang na kay Lord. Umattend ako sa gawain. At tong time na yun talaga, pinakita ng Lord sa akin na talagang malamig na ang puso ko sa Kanya. At hindi ko na maalala kung ano yung mensahe noon, pero talagang kinumbikta ako ng Panginoon. Ako po talaga ay
na tayo mga Kristiyano ay nakikitaan na ng mga kabutihan. Dahil, sige, basahin ko lang po sa Tagalog ito, yung Hebrews 13:16. Sabi dito, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Okay? So, now, alam naman natin, hindi po tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Amen. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Alam, linaw-linaw na sinabi doon. Dahil sa kangdaang loob ng Diyos, ay naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So we are not saved by good works. Pero ito mga patid, huwag natin kakalimutan yung verse 10. Kasi kung hanggang doon lang tayo, ay, hindi naman pala ako maliligtas sa mabuting gawa, di nala ako gagawa ng mabuting gawa. Tama ba yun? No, hindi. Kasi sabi sa verse 10, okay, for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Oh. So, ibig sabihin, we are not saved by good works, but we are saved for good works. Ay, ibig sabihin, hindi tayo naligtas sa pamamagitan natin mabuting gawa, pero dahil tayo ay ligtas na, dapat iukol na natin ang buhay natin sa paggawa ng mabuti. Amen, mga kapatid? Okay? So, at ito maganda. Pag nakikita pala ng ibang tao yung ating mabuting gawa, sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 16, no? Sabi ng ating Panginoon, may magandang resulta pala yon. Sabi dito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen? Ibig sabihin, pag nakita ng ibang tao yung kabutihang ginagawa natin, ang nangyayari sa mga tao, nagbibigay sila ng papuri sa Diyos. Amen? No? And I believe kahit hindi Kristiyano yan, magpapasalamat yan sa Panginoon dahil may mga taong tumutulong sa kanila. No? So, ang nangyari, dahil sa ating mabuting gawa, pinupuri nila ang ating Diyos. Yan din ang sinabi sa 2 Corinthians, ito pala, mas nauna pala yung 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 9 verses 11 to 13. Ang sabi dyan, ito naman yung, kung naalala ninyo, yung mga sinabihan ni Pablo, yung mga taga-Korinto, na yung kanilang hangarin na tumulong ay gawin na nila. Kasi binanggit nga ni Apostle Pablo yung mga taga-Macedonia, di ba? Yung mga taga-Macedonia, kahit hirap na sila, talagang naghihikaw sila, pero masaya pa rin sila at talagang gustong-gusto nilang tumulong. No? Sabi ngayon ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto, o kayo, nagsabi kayo sa akin dati na gusto niyo tumulong, gawin niyo na. Okay? At ano mangyayari pag sila tumulong? Sabi rito sa verses 11 to 13, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami, sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangailangan,
kundi magiging dahilan ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. At dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Now, gusto ko lang makita rito, mga kapatid, gusto ko makita natin, yung ating pagtulong sa iba, it will redound, o sabihin, yun ay magre-resulta sa lalo pang pagpupuri sa Panginoon at lalo pang pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? No? Kaya mga kapatid, sabi nga sa salita ng Diyos, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Alam ko minsan, parang nakasawa. Di ba? Lalo na pag yung tinutulungan mo, sabihin, parating, di ba? No? Parating lumalapit sa iyo. Pero, sabi pa rin, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Lalo na sa ating mga kapatid. Amen, mga kapatid. No? Dahil tayo ay, sabi doon, tayo ay aani kundi tayo magsasawa. At alam niyo mga kapatid, yung mga kabutihang ginagawa natin, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Yan ay, sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 10. No? Hindi yan kinakalimutan ng ating Panginoon. At naniniwala ko na yan ay gagantimpalaan ng Panginoon. Amen mga kapatid? No? Isang magandang gantimpala ng Panginoon. Pag tayo pala ay yung tumutulong, halimbawa sa mga may hirap, pag tayo naman dumaing kay Lord, tutulungan tayo ni Lord. Sabi yan sa awit. No? Tutulungan tayo ng Panginoon. Okay, pang-ilan na ba to? Pang-anim. Yung ating mga kaloob. Yung ating mga kaloob ay isa ring sakripisyo na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Tingnan sabi ni Apostol Pablo. Basahin ko lang sa Tagalog. Philippians chapter 4, verse 18. Bagamat sa English, nabanggit na yung gifts na natanggap ni Pablo, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Okay? Kasi may nagpadala ng tulong kay Pablo no? Sa pamamagitan ni Epaprodito. Kaya sabi niya, sabihin ko lang sa Tagalog, ang sabi niya, okay? Sandali lang. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. So ano daw yung masasamyong handog sa Diyos? Yung tulong na binigay ng mga taga-Pilipos kay Pablo sa pamamagitan ni Epaprodito. Amen? Amen mga kapatid? No? So, actually, yun ay tulong kay Pablo at sa ministeryo na ginagampanan niya. Parang suporta yun kay Pablo. Now, sa church, paano ba natin nasusuportahan yung mga manggagawa? Paano natin nasusuportahan yung ministry ng church? Sa pamamagitan ng ating mga kapatid. Saan ba nanggagaling yung ibibigay natin sa mga, kahit sabihin natin hindi naman malaki, no? Yung ating mga sweldo sa mga full-time workers natin, no? Sa mga gastusin sa iba't ibang ministry. Saan galing yan mga kapatid? Saan? Siyempre sa mga ikapu at kaloob ng mga kapatiran. Amen. Amen? Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin na yung ating mga ikapu at kaloob, yan ay kailangan talaga yan sa
sa tahanan o sa gawain ng Diyos. Sabi sa Malakay chapter 3, alam ko ito ay parahati na nating naririnig. Pero alam nyo, ang tanong, gusto ba nating tayo ay, pag tayo hindi nagbibigay ng maikapot kaloob natin, ano tawag sa atin? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Okay, masakit man yung salita. Pero ang sabi rito sa Malakay chapter 3, sabi diyan, ang tanong ko naman, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako, sabi ng Panginoon, sa paanong paraan? No? Sa mga ikapu at mga handog. Okay? Now, kung babasahin natin sa English, hindi na pala natin na-flash, ano? Ginamit na salita talaga yung rob. No? Yung nakawan. Matuwid bang nakawan ng tao ang Diyos? Ang sagot? Hindi. Pero paano natin siya ninanakawan? Sa pamamagitan ng ating mga ikapu at kaloob. Ba't sinabing ninanakawan? Paano kasi yung ikapu, kanino ba yan? Kanino po yan? Sa Panginoon yan eh. Yung 10%. No, actually, yung 100% kay Lord talaga yan. Pero malinaw na yung 10% ay dapat talagang without any, sabihin nating excuse, no? Kailangan talaga ibigay natin yan kay Lord. No? Actually, sa Old Testament pa nga, pag hindi nila binigay yung ikapu, pag magbibigay uli sila, may dagdag na dapat. No? Hindi ko lang tinignan kung saan yung reference na yan. Pero, ang gusto ko lang sabihin, mga kapatid, maging seryoso tayo sa bahaging ito. Dahil nasabi ng Panginoon na ganoon talaga, no? At sabi pa niya rito, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Kaya ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Nasa gawain ng Panginoon. Subukin ninyong gawin ito. Ito naman ang maganda. May pangako ang Diyos pag bibigyan natin yung ikapu at yung ating kaloob. Ano yon? Subukin niyo ako kung hindi ko buksan ang mga durungawan sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Gising pa ba kayo mga kapatid? Amen. Okay. Bisa kasi iniisip natin, okay, bibigay ako ng 10%. Kailangan ko yung 100% eh. Kulang pa nga yung 100%. Diba? Ang dami kong babayaran, ang dami kong gagastosan. Alam niyo mga kapatid, ito ang gagawin ni Lord. Pag binigay mo yung 10% sa Kanya, yung 90% na natira sa'yo, kaya yung stretch ni Lord na para 100% pa rin yung nasa iyo. Amen. At hindi lang yon. Nangako siya na ibubuhos niya, no, ang masaganang pagpapala sa atin. Now, yung 10%, yan lang yung minimum na dapat nating ibigay kay Lord. Pero meron pa dapat, kung talagang iniwala ako talaga kung mahal natin si Lord, hindi lang 10% ang ibibigay natin eh. No? Tayo udyo ka ng Panginoon talaga na ibigay yung higit pa sa 10%. So, mahalaga mga kapatid talaga na seryosohin natin itong bagay na to. Maging tapat tayo kay Lord na ibigay itong hain na to sa Kanya. Amen mga kapatid? O sige, pinakauli, sabi sa Romans chapter 15, pinakauli na po ito, our spiritual fruits. Okay? Sabi ni Apostle Pablo,
To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. Pansinin niyo, no? Sabi ni Pablo, binigyan ako ng Panginoon ng makasaserdoting tungkulin na ipahayag ang mabuting balita. Sino ulit yung mga saserdote ng Panginoon? Tayong lahat, di ba? Tayong mga sumasampalataya sa Panginoon. Isa rin sa ating priestly duty ay i-share ang gospel sa iba. Yan ang sabi ni Pablo, ang linaw, ano? Para ano mangyari? Para yung mga sasampalataya sa Panginoon ay maging katanggap-tanggap na hain o handog sa Diyos. Okay? Ha? Basahin ko lang sa Tagalog, no? Tingnan ko lang kung paano sinalin. Sabi rito, na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil, ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. So mga kapatid, yung palang mga tumatanggap sa Panginoon dahil binahagi na natin ang salita ng Diyos, sila, yung buhay nila ay mga handog sa Panginoon. Amen. Handog na kalugod-lugod sa ating Panginoon. At dito pinapaalala ni Lord sa atin uli yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Humayo tayo at gawin nating alagad niya ang lahat ng bansa. At syempre, bago sila maging alagad, kailangan ipangaral muna natin ang mabuting balita para sila tumanggap kay Lord. At pag sila tumanggap kay Lord, tutulungan natin sila kung paano sila lumago sa Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Now, ito na lang, encouragement ko sa inyo. Meron po tayong mga tracts dito sa office. Mga tracts. Alam niyo ba yung mga tracts? Hindi yung may mga gulong, ha? Iba yon. Mga truck yon, mga truck. Okay, mga tracts. Mga gospel literature. Mga babasahin. Na pwede yung ibigay. Kung medyo mahihain kayong yung magsimula ng conversation sa iba, pwedeng mag-abot muna kayo. Amen? No? Ako doon sa amin, sa Casimiro, pag ako'y sumasakay ng tricycle, nagbibigay ako ng tracts. No? Minsan nga, siguro sa madami na siguro na ibigay, may sasabihin nila, ay, hindi, nabigyan mo na ako. Pag sumasakay ng tricycle, papuntang sa Pilar, no? Bibigay ako ng tracts dun sa driver. No? At ang papasalamat sila. So, meron po tayo dyan. Pwede kayong humingi at pray na gamitin ni Lord yung babasahin na yon. Okay? So, meron pa akong gustong i-ano sa inyo. Hindi ko lang na-drawing, pero imagine nyo lang, sabi ko nga sa inyo, imagine nyo na meron kayong parang isang pizza pie. No? So, parang yan yung worship. Di ba ang pizza pie, maraming di ba? Hinahati natin yan, sineslice natin, di ba? So, pwede sabihin natin, eto ang worship, at ang isang slice nun ay praise. Ang isang slice nun ay thanksgiving. Ang isa doon ay yung ating mga sarili, our bodies. Tapos nandun din yung mga good deeds natin. Nandun yung broken and contrite spirit. Nandun yung mga spiritual fruit natin. Nakita niyo mga kapatid? So, ang worship talaga malawak yan. Worship, dalawang bagay lang gusto kong ipaalala. Una, our main purpose as a royal priesthood of offering these spiritual sacrifices is to bring glory to God. Kaya tayo nag-aalay ng mga hain na yan, mga spiritual na hain na yan, ay para luwalhatiin natin ang Diyos. Amen, mga kapatid? Yan ang pinaka-purpose natin. And worship is a lifestyle.
It is not just confined within the four walls of the church. Ang worship hindi lang dito nangyayari. You can worship God anywhere. At ang worship, hindi lang yung pag ikay umaawit ng worship song. Di ba, kapatid? No? So nakita na natin maraming paraan na pwede natin gawin o mga bagay na ialay natin sa Panginoon para yon ang ating pagsamba sa ating Diyos. Amen, mga kapatid? Okay? So, sa pagtatapos sa ating message ito, gusto ko lang itanong, kinikilala ba natin na ang unang ministry natin ay ang ministry to the Lord? Amen? So pag tinanong tayo, anong unang ministry natin? No? Okay, anong ministry mo? Diba? Ang unang ministry ko ay ministry kay Lord. Okay? Are we worshiping the Lord in spirit and in truth? Tulad na pag-aralan natin. Kasi yung ihahanap ng Panginoon. Does worship precede our service? Nauuna ba ang ating pagsamba bago yung ating paglilingkod? And are we continually offering spiritual sacrifices to the Lord? And which spiritual sacrifice should we offer more consistently? Ibig sabihin, baka merong spiritual na hain na parang hindi natin masyadong nagagawa. Pero ito nga yung sinasabi ni Lord sa iyo, anak, maghain ka niyan sa akin. Okay? Parang iba okay ka sa praise, no? Talagang parati kang umaawit kay Lord. Pero maring sa pag-aakay, doon medyo kulang. Amen? No? So, hayaan natin ang Lord ang mangusap sa atin. So, tayo po ba ay may natutunan sa umagang ito? Amen? Tayo pang latay tumayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga paalala sa amin. Tunay nga, O Diyos, na alam namin na ito ay mahalagang gampanin namin na kami ay maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng aming pagsamba. At marami kami pwedeng ialay sa iyo, Panginoon, na naayon sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa iyong biyaya at sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay patuloy naming maihain ang mga sakripisyong ito sa iyo, Panginoon. Kung kami man ay may pagkukulang sa anumang bahagi, kayo ang tumulong sa amin na ito'y aming lalo, Panginoong mabigyan ng atensyon at lalo naming lalo makita sa buhay namin. Salamat po, Ama, at pinagkatiwala ko na po muli ang iyong salita at ang aking mga kapatid sa iyong kamay. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Praise God. Sige po, maaari po tayong makaupo at pakinggan po natin yung paalala sa atin sa pagbibigay na ibibigay ni napakaliwanag ng mensahe ng ating Panginoon. Hindi ko na po pakahabain dahil sa giving po ay naipahayag na po sa katuroan na binigay po sa ating ni Pastor Nonon. So, dinadagdag ko lamang po ang sinabi po sa Kawikaan 11:28, sabi po rito, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. So, ganda ng mga mensahe tungkol po sa pagbibigay. So, salamat na talagang, ayan na po, napakaliwanag, no? So, ang tawag po sa atin, kung hindi po tayo nagbibigay ng ating mga ikapu at mga
offering handog sa Panginoon ay magnanakaw. So, masakit pakinggan, pero yun po yung totoo. Kaya ngayon po ay buong puso natin ibigay sa ating Diyos ang ating mga ikapu at mga handog. Tayo po'y magbigay. When I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, in the light of you, when I found the joy of reaching your heart. Atin po ipanalangin ang ating mga kaloob sa Diyos. Extend po natin ang ating mga kamay. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa mga pagpapalang aming natatanggap sa inyo. Kaya po, Panginoon, ang mga kaloob na ito ay amin din pong inaalay sa inyo, na maintindihan po namin, talagang seryosohin po namin ang pagkakaloob sa iyo, sa iyong gawain, O Diyos, upang may magamit po ang mga manggagawa, may magamit po sa paghayo sa lahat po ng mga pangangailangan upang maghandog ang mga nabahaginan ng iyong mabuting balita ng papuri at pasasalamat kung ito po'y nakikita sa aming mga gawa. Salamat po, O Diyos, una sa lahat na ialay namin ang aming sarili sa iyo bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod po sa inyo. At nais niyo po na talagang kami ay magamit sa inyong iglesia, sa inyo pong pinagkatiwala sa aming church, lalo na po dito sa Victory in Jesus Christ Congregation. Nawa, Panginoon, makatulong po ang aming mga kaloob. Sa ngalan niyo po aming Panginoong Jesus, purihin ka. Amen. So, announcements. Morning Watch Prayer Meeting, August 15, Saturday, dito po sa ating worship center, hosted by Sowers of the Seed Cluster. Sowers? Ayan, si Ate Risa. Kukuruting kita, wala ka kahapon. Anyway, yan. Ayan, patuloy po nating ipanalangin ang ating hindi pala. Akala ko yung ating anniversary. Anyway, prayer and fasting. 40 days prayer and fasting. At yan po ay nagsimula na noong August 1 until now. At kung wala po kayong schedule pa, hanggang September 9 ay lumapit po kayo kay Ate Lainanet dyan sa likuran. BJCC 40th anniversary, August 30, 2026. Maaari na po tayo magbigay. Ayan. Paunti-unti. 400 pesos. At yun nga sabi ko, kung kayo hinihipo ni Lord, much better. Announcements uli. Wala na. So, thank you Lord. Kahit tayo but 2 or 3 naman, di ba? Na-feel po ba natin ang presence ni Lord? Amen. Kaya, thank you kay Lord na hindi basihan yung dami, kundi yung talagang tapat na puso na naghahangad sa presensya ng Panginoon. Amen? Sacrifice our yun yung ating ngayon. Okay, so tayo po ay manalangin. Purihin ka aming dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon.
na sa kabila ng aming mga pinagdaanan, Lord God, ulan, baha, Lord God, Lord, hindi nga po ito hadlang, Panginoon, sa iyong mga anak. Dahil ang mas ninanasa ng aming puso ay maranasan namin ang iyong presensya. Kaya Lord, salamat po na tinulungan mo kami na naririto ngayon. Salamat, biyaya mo ang lahat ng ito. Kaya Lord, patuloy po naming hinahangad sa aming puso na kami, Panginoon, ay manatili sa iyong presensya. Lord, kung paano mo kami iningatan sa aming pagpunta rito, ganun din po sa pag-uwi ng bawat isa. At datnan po ng bawat isa, ang bawat tahanan na naroroon po ang iyong pag-iingat, kagalakan, Panginoon, pagkakaisa, pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon. And even, oh God, sa bawat isa sa amin dito, Lord, buklurin mo kami ng isang pag-ibig at layunin na patuloy kang maitaas sa aming buhay, hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, salamat po sa second service. Ikaw pa rin po ang inaasahan namin na tutulong at maglalagay ng pagnanasa sa aming mga kapatid na makadalo sa pagtitipong banal, Panginoon, na sa second service, Lord God, naririto sila na sama-sama po kaming sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Ang mga salita mong aming narinig, pakiselyuhan mo ito, Ama, ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus, upang ito ay manatiling buhay at makatotohanan sa aming buhay, Panginoon. At hindi ito maagaw ng kaaway, bagkos ito po ay mananatili at magiging kalakasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin at pagsamo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So maganda tanghali sa bawat isa. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. To God be the glory. Kumaya.